Good morning po sa inyo, sa lahat ng mga YouTuber, mga nanonood. Gusto nyo po bang malaman kung paano kumuha ng or magpapa-apostil ng mga document doon sa DFA? Unang-una po, bago tayo pumunta sa DFA, mag-prepare po tayo or magdala po tayo ng valid ID na Xerox copy para po hindi kayo ma-hassle, hindi na po kayo magpa-Xerox doon. So yun po ang kailangan nyong gawin, magpa-Xerox na kayo ng inyong ID back to back. Kailangan po ang ID na yon ay valid. Kung kayo po ay inutusan lang, kayo po ay representative, kailangan po kayo po ay kamag-anak ng taong may-ari ng document na ipapa-apostil. Kailangan po kayo po ay anak, kayo po ay kapatid, kayo po ay magulang, ganun po. Dahil kung malayo na po kayong kamag-anak, hindi nyo kaapelyido yung may-ari ng ipapa-apostil yung document, mahihirapan po kayo. Ito po ay isi-share ko sa inyo base po sa aking karanasan sa pagkuha ng apostil o pagpapa-apostil ng document. Kung ang may-ari po ng, for example po ay birth certificate ang inyong ipapa-apostil, ngayon po ay anak po yun ng iyong kapatid. Ngayon po, ang bata ay minor de edad, kailangan po ng kailangan po ng SPA na mula sa magulang ng bata. Kailangan po yung magulang, kaapelyido nyo po yung magulang ng bata para di po mahirap maglakad. Ngayon po, kapag minor de edad po, inuulit ko po, kapag minor de edad po yung bata, kailangan po ng SPA ng magulang o Special Power of Attorney ng magulang. Ang mga kailangan ninyo pong requirements, lalo na kung kayo po ay magpa-apostil at representative po kayo, kailangan po ng authorization ng taong nagpapagawa sa inyo nito. Authorization niya, kunwari po, ang tatay ng magulang at tatay ng bata na may-ari ng birth certificate is yung bata. Din yung tatay o magulang, kailangan po gagawa siya ng authorization letter na ikaw ay nagpapatunay na ikaw ay inauthorize niya na maging representative sa pagkuha ng document na yun o magpapagawa ng apostil. Kailangan din po niya ng photo ID. Xerox copy po ng kanyang ID at Xerox copy nyo na rin po bilang representative. Kailangan po meron na kayong dala-dala nun para po hindi kayo mahassle sa pagpila. Magdala na rin po kayo ng ballpen. Wag nyo rin pong kalimutan magdala ng valid ID tuwing kumukuha tayo ng mga document. Pagkatapos po, pag nakuha mo na yung binigyan na kayo ng meron po yan silang bayad. Pag 2 days po ang release, 200. So pag 5 days ang release, 100. Ngayon po bibigyan nila kayo ng resibo. Tapos nakalagay po doon, bibigyan kayo ng isang papel, nakalagay po doon kung saang lugar nyo kukunin ang
pag-release ng apostil, yung pinapa-apostil yung document. Nakalagay po doon kung saan nyo kukunin, nakalagay doon ang address, yung lugar. Ngayon po maganda po, mag-google na lang po kayo para malaman nyo kung saan yung area na yon. Din pagdating nyo doon sa lugar na yon, doon na kayo magtanong sa gwardiya kung saan specific na lugar na building o kwarto o room yung mismong releasing ng apostil. Magtanong po kayo sa gwardiya, huwag kayong mahiyang magtanong sa gwardiya para po hindi po kayo maabala kasi may pila po doon, pila para sa apostil, pila para sa mga passport releasing. So, lagi nyo po yan itanong sa gwardiya. At maaga po kayo pumunta para para po kung gusto nyo pong maaga kayo makauwi, maaga po kayo pumunta para mas maaga kayo sa pilahan, mas malapit kayo sa pilahan, no? Hindi kayo mapunta sa dulo. Ito po ay base po sa aking karanasan. Kaya po, gusto ko po pong i-share sa inyo ang aking naranasan sa pagkuha ng, sa pagpapa-apostil ng isang document. Lalo na kung hindi po tayo mismo ang magpapa-apostil. Ating mga kamag-anak na nasa malayong lugar, ngayon nakikisuyo na tayo ang maglakad. Yun po, para sa mga kagaya ko na naglakad ng apostil, ay ito po ay sinishare ko sa inyo para sa inyong kaalaman at para po hindi po kayo mahasel pagpunta doon, hindi kayo magbalik-balik. Kasi mahirap po magbalik-balik po dahil sa kulang po ang ating dokumento, ang ating mga requirements kulang. So, kailangan po natin maghanap ng kaalaman o kung saan tayo magtanong-tanong kung ano ang dapat gawin, ano ang dadalhin. Para pagdating natin doon sa lugar na yun, hindi na po tayo uuwi o babalik para kunin pa yung ibang dokumento na, o mga requirements na hinahanap nila. Ganun po, para hindi ka na balik-balik, hindi ka na mahassle. Kasi ang hirap po, lalo na kung nagmamadali yung dokumento na kailangan ipasa na, may deadline. Ang hirap po kasi pwedeng magkaroon sila ng multa dahil sa lagpas na ang date na binigay sa kanila, no? At saka ano po, hassle sa ating schedule, pamasahe pa, no? Gastos pa, ang pagod natin, ganun. Kaya maganda po, ito po ay ang sinishare ko ngayon ay yun po ay talagang sa naranasan ko na hindi nga po, di ko alam kung ganun pala ang mga kailangan. So ito po ay binibigay kong mga sinishare kong mga karanasan ko para po sa mga gustong malaman kung ano ang mga pangangailangan, anong kailangan, ano ang dapat gawin, ano ang dapat dalhin. Doon po sa pagkuha, mahirapan po kayong kumuha na magpapa-apostil ng document, lalo na kung hindi ka mag-anak. Ganun po kasi meron po akong kasabayan, parang hindi po yata pwede na pag hindi mo ka mag-anak yung papagawa mo ng apostil. Ngayon po, pag ikaw po maglakad, kailangan daw po kaapelyido mo. Kaapelyido mo yung lalakarin mong document. Yun lang po. Sana po ay malinaw sa inyo. Nakatulong sa inyo ang sinishare kong ito. Mas maganda po dala nyo na yung mga dokumento, yung mga requirements. Mas ilagay nyo na po sa isang envelope para pagdating nyo po doon,
Hindi na po kayo maghahagilap pa kung nasaan. Basta nandyan na lahat sa envelope nakalagay. Kasi mahirap na kung saan-saan mo pa ilalapag ang ilalagay. Kailangan po nasa isang envelope na po lahat. Para pag biyahe mo, pagpunta mo doon sa lugar, nandoon na po lahat, dala-dala mo na. Yun lang po, no? Maraming salamat po sa panonood sa aking sinishare ngayon ng mga instruction. Maraming salamat. Kung hindi pa nakapalo o hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe na lang po at paki-like na rin po kung nagustuhan nyo ang aking video. Paki-share na rin po para sa kaalaman kalamang ito at may share nyo sa iba pang naghahanap ng kasagutan. Ayun lang po. Maraming salamat. God bless po. God bless to all.